Nagdeklara po ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos budson po ng gera sa gitnang silangan, that is 26 days after. Bagamat itinatanggi pa rin po ng Malacanang na mayroong krisis ngayon sa langis sa Pilipinas. Pangunahan daw mismo ng Pangulo ang komiteng magbabantay sa supply ng enerhiya at pagkain sa bansa. Sa ilalim po ng deklarasyon ng National Energy Emergency, pwedeng magpatupad ang pamahalaan ng agarang hakbang tulad ng pagtitipid sa kuryente, pagkontrol sa supply po at mas mahigpit na monitoring. Kasabay niya, binuo po ang UPLIFT. Siguro kaya natagalan to sa pagbubuo po ng kanilang acronym, UPLIFT Committee, na pamumunuan mismo po ng Pangulo. Sila ang magbabantay sa supply ng langis, pagkain at ilang pang essential goods. Samantala sa ibang balita, naniniwala po ang Department of Energy na temporary crisis lamang daw ang nararanasan ng Pilipinas pagdating po sa supply ng langis ng dahil sa gera. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sapat ang supply ng krudo sa bansa. Base po sa datos ng ahensya, nasa 45 days pa raw ang average na itatagal ng supply ng langis sa Pilipinas hanggang sa buwan ng Mayo. Ang ibig sabihin, 10 araw na ng supply ang nawala. Mula po nang pumutok ang gera sa Middle East, uminit naman ang ulo ni Senadora Loren Legarda nang hindi agad sumipot sa hearing ng Senado si Energy Secretary Garin kahapon para nga talakay ng epekto ng gera. Kinahapunan, sakalang siya humarap sa mga senador. No less than the cabinet level should be here. Why should the DOE secretary be exempted? Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. Yan nga po ang tinig ni Senator Loren Legarda. Hindi pa yan yung kabuuan, ha? Meron pa siyang Yung mas gigil. Tumayo po siya. At, Oo. Sayang wala yung mas gigil. Pamumulitika daw po ni Secretary Sharon Garin. Sa ngayon, ito ang pinakahuling balita po naman diyan sa gitnang silangan. Patuloy pong makakasalungat ang pahayag ng Amerika at ng Iran kaugnay pa rin po sa gera sa gitnang silangan. Ayon po kay US President Donald Trump, may namumuo na silang peace talk sa Iran. Kaya nga raw pinagpaliban nila ang pag-atake sa energy facilities nito sa loob ng 5 araw. Dagdag pa ni Trump, gusto na raw po ng kapayapaan ng Iran. Pero agad yang pinabulaanan po ng Iran. Wala raw silang anumang negosasyon sa Amerika. Fake news lamang daw ito ng Amerika para manipulahin ang financial at oil markets. Sa kabila po ng usapan tungkol sa negosasyon, muli pong nagpakawala ng missile ang Iran sa Israel at ilang pangkaratig bansa sa gitnang silangan. Kabilang po sa napuruhan ang ilang syudad sa labas po ng Tel Aviv at maging ang Bahrain. Nagsimula naman pong mamahagi ng fuel subsidy ang Department of Transportation o DOTR. Sakop ng ipinamamahaging fuel subsidy ang lahat ng driver at operator ng jeep, bus, UV Express, PhilCab, taxi at TNVS sa buong bansa. Kahapon, mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa pamimigay ng subsidiya sa mga bus operators sa PTEX. 1,500 pesos hanggang 10,000 piso ang matatanggap ng mga operator. Hanggang 5,000 pesos naman sa mga driver. Ipinamamahagi ito ng cash, cheque o sa pamamagitan ng fuel subsidy cards at pati na rin sa mga bangko at e-wallet transfers. Suma total, nasa 2.3 o 2.5 billion pesos ang inilaang budget ng DOTR para sa fuel subsidy para sa higit 245,000 beneficiaries. Sisimula naman ng DOO ng Department of Agriculture ang pamimigay ng ayuda sa mga mangingisda at magsasaka simula po sa Abril 6. Talagang April 6 pa, ha? Hindi po ASAP. Wala silang lakad, mga kapatid. Samantala po naman sa ibang mga balita po ay hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig po ng Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya ngayong araw. Ayon sa legal team ng BICE, nagpadala po sila ng liham sa House Committee on Justice para po ipaalam na hindi sisipot ang Vice Presidente. Lalo pat marami rin silang kine-question sa basihan ng mga reklamo na pinababasura mismo ni VP Sara. Una nga pong sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Congresswoman Jervil Luistro na maaari ho namang hindi talaga dumalo sa hearing ang bise. Pero mawawalan siya ng pagkakataon na questionin at sagutin ang mga ilalatag na ebidensya at testigo laban sa kanya.
Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.